Magandang umaga po mga kabida. Ngayon po ay first Sunday of the month of the November. At first Sunday po ngayon, may misa po doon sa Mala Patron Tatunay. Ay po, makapunta na rin po ko doon at makapagsimba. At para din po natin mabidyohan para maipanood po ninyo dyan sa ibang bansa at maging taga rito sa atin. At doon po ay medyo late na nga po ako. Nga pala itong oras po eh. Mag-alas 8 na rin po. At alas 8 po misa. Kaya lang kagayak pa, paalis na lang po ako dito. Good morning at magandang umaga po sa lahat. At lagi po kayo mag-iingat. Ngayon po November 5, is araw po ng linggo. At sa Lunes, bukas po ay may pasokan na naman. Hatid sundo naman po ang iyong kabila. Kuya Nilo Jeff Hernandez. Samahan po ninyo ako. Please subscribe and don't forget to press the button bell para mag-update kayo sa mga video ini-upload ko po dito sa aking Kabida YouTube channel. At sa ating mga kaibigan dyan, mga kabida dyan, kung hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe para po madagdagan. Titignan po natin kung tayo po ay mamonetize. Maraming salamat po at good morning and happy Sunday po sa lahat ng mga ating mga kaibigan at mga kabila. Sapagkat hindi nila tayo sa kapilya para nagagputan. Ipinangangaral. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalanin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pandangan sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagtugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patatawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay bababa, at ang nagpapakababa ay tataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang umaga po. Noong nakaraang linggo, ang pinag-uusapan sa Ebanghelyo ay tungkol sa dalawang pinakamahalagang utos. At sinabi ni Jesus, ang pinakamahalagang utos ay ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Para maisakatuparan at para maipahayag ang kautosan ng Diyos sa atin, tinuro din ni Jesus sa kanyang mga alagad sa part ng isang tagapamahala. Mula dito sa sinabi niya, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautosan ng Jesus. Sa Jewish community, ang mga eskriba at mga pariseyo, sila ay mga religious leaders. Sila yung mga namumuno at kinikilala ng mga tao bilang may authority, lalong-lalo na sa pagpapaliwanag tungkol sa kautosan ni Moises. Kaya sabi ni Jesus, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Dahil hinahanda niya ang kanyang mga alagad sa isang tungkulin, ang pagiging apostol. Kaya sabi niya sa kanila, sundin at gawin ang itinuturo nila. Pero sinabi niya, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa. So habang nag-aaral pa lang tayo, so nakikinig tayo sa mga tinuturo sa atin. Pero lahat naman
lahat na tagapagturo ay hindi naman perfecto. So, napansin ninyo nung tayo ay mga nag-aaral pa lang, wala namang perfecto na mga nagtuturo sa atin. Pero yung kanilang tinuturo ay ating nadadala. Nadadala natin ngayon yung ano na tayo. Walang perfectong mga magulang. Yan. Siguro, may isang na nagsabi na, ang kaibigan natin ay pinipili natin. Pero ang magulang natin, hindi natin yan pinili. Ang Diyos ang nagpili sa atin para niyan. Kahit ang mga magulang, hindi rin nila pinili ang kanilang mga anak. Ang Diyos ang nagbigay niyan sa kanila. Kaya, walang perpektong magulang. Walang perpektong namamahala sa atin. Pero dapat, kung ano ang tinuturo, ay atin ding sundin. Lalo na kung ito ay para sa kabutihan naman natin. Dahil ang kanilang authority ay maaaring bahagi ng authority ng Diyos. Para may sa katuparan, para may pahayag ang kautusan ng Diyos sa atin. Lalong-lalo na ang utos ng pag-ibig. Kaya ito ang nais niyang ituro sa kanyang mga alagad. Dahil pagdating ng araw, kung sila'y magsisimula ng kanilang misyon, ito rin ang maaari nilang gawin. Ang pagtuturo sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa kautusan ng Diyos, at hindi sila mahulog sa anumang kahinaan na pinapakita ng mga eskriba at mga pariseyo. Katulad ng mga binanggit niya dito, na sabi niya, sila'y nagiging pakitang tao. Maring si Jesus ay naiintindihan din niya bilang pagkilala at tawag natin sa kanyang tungkulin. Pero ang malalim na kadahilanan nito, bakit sinasabi ni Jesus, huwag kayong patawag na guro. Dahil, tinatawag natin ang isang tao na ama o kaya guro, mas ang tingin niya, mas lumalaki pa ang kanyang ulo na ang kanyang pagiging ama ginagamit niya para ipahayag sa mga tao na para siyang Diyos. So pag halimbawa, ang piling ng isang tao na binibigyan ng tungkulin ay piling na rin na Diyos, maaaring mapag-abuso, maaaring mapagsamantala sa kanyang mga nasasakupan. Ito ang nais iwasan ni Kristo na mangyari sa ating sambayanan. Pero kami, tinatawag ninyong Father, minsan hindi na unawaan ng iba nating mga kapatid. Sabi, maliwanag na nasa Ebanghelyo na huwag tawagin na ama ang sinumang tao. Tinatawag lang ninyo kami bilang Father dahil pinapaunawa at pinapaalala ninyo na meron kami tungkulin na mahalaga sa sambayanan ni Kristo, sa simbahan. At sa bawat pagtawag ninyo ng Father sa mga pari, yan ay pagtulong ninyo sa amin para laging ipamulat sa amin ang aming tungkulin sa inyo. Para hindi namin makalimutan, di ba? Minsan pag sabihin na, ay walang nakakakilala dito sa akin, kaya okay lang na gumawa ng kalukuhan. Pero kung kilala ninyo, yan ay aming leader. Siyempre, kami naman na mga may tungkulin, magiging conscious din kami sa aming gawain. Diba? Pag alam na, halimbawa kayo ngayon, kilala ninyo ako na pare. Siyempre, alangan naman magpapasaway ako sa harapan ninyo. Hindi masisira ang inyong pagkilala sa akin. O kaya, magiging maapektuhan ang inyong pananampalataya. Dahil kadalasan ng mga tao, lalo na sa ating simbahan, mga mababaw pa ang pananampalataya na nakadepende ang inyong pananampalataya sa tao, hindi sa Diyos. Kanino ba kayo nagsisimba? Kay Father? Hindi, sa Diyos. Kaya may mga tao, may mga Kristiyano na mapagalitan lang, madisappoint lang sa isang pare,
hindi na nagsisimba, ayoko nang magsimba. Dahil sa ginawa ng paring ito, ayoko nang magsimba. Pinagalitan ako sa harapan ng tao, maraming tao, pinahiya niya ako. So pag anong attitude natin, ibig sabihin, ang pananampalataya mo nakadepende sa tao. Alalahanin natin, ang pananampalataya natin ay hindi nakadepende kay Father. Kaya ang iba, ayoko nang magsimba dyan sa ganitong oras dahil si Father na yung ayokong pare, pinaka-ayaw kong pare ang magbibisa. So, ibig sabihin mababaw ang iyong pananampalataya. Ang pagpunta mo sa simbahan ay para kay Kristo, hindi para kay Father. Yan ang ating alalahanin. Para mas malalim pa ang ating pananampalataya, lagi dapat nakatuon ang ating pananampalataya kay Kristo. Siya ang sentro ng ating pananampalataya, hindi ang mga tao na namamahala at namumuno sa kanyang simbahan. Kaya minsan, nagsasabi na ayoko nang magsimba dahil nga ang mga tao sa simbahan ay mga makasalanan din naman. Kaya nga, ito nga ang dahilan. Kaya bilang mga makasalanang mga tao, nagtitipon tayo at humihingi ng panalangin sa Diyos para tayo palakasin at maiwasan ang ating mga kahinaan na hindi natin kailangan. Baka dapat tutok o focus tayo kung ano ang tinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo dahil yan ang magdadala ng kaligtasan sa atin, hindi ang mga namamahala at namumuno sa atin. Pinagkatiwalaan lang kami ng tungkulin para dalhin kayo sa kaharian ng Diyos. Pero nasa sa inyo yan kung sino ang paniniwalaan ninyo. Ang tao o ang Diyos. Ito ang nais ipaunawa ni Kristo sa kanyang mga alagad para hindi sila mahulog sa pagiging tagapamahala na lumaki ang kanilang ulo at magiging piling Diyos na sa sambayanan niya. At yan ang maaaring magiging makakasira ng ating pagtitipon, pagsasamahan bilang simbahan. Tumayo na po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa mga nabubuhay at mga namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinaalalahanan ng mga pagbasa ngayon ang ating mga pinunong maging mapagpakumbaba at tapat sa kanilang mga tungkulin. Amen. Ang mga ito rin ay paalala sa ating magdasal para sa kanila upang sila'y tumupad sa inaasahan natin sa kanila, ngayon din sa inaasahan sa kanila ng Diyos. Alalahanin natin ito habang manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Panginoong Yesus, dinggin mo kami. Para sa buong pamayanan ng mga binyagan, nawa patuloy sila mamuhay bilang mga tunay na Kristiyano, kahit na ilan sa mga pinunoy nagpapabaya sa kanilang mga asal. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at ibang pinuno ng simbahan, nawa patuloy silang maging inspirasyon sa lahat ng sumasampalataya sa pamamagitan ng kanilang turo at mabuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, nagtuturo ng relihiyon, mga katekista at pinuno ng mga komunidad,
Nawa manguna silang magsabuhay ng kanilang itinuturo sa kanilang mga anak, estudyante at mga miyembro. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa mga naghahangad magtamo ng mga pribilehiyo at karangalan, nawa pangunahan nilang pagtuunan tuwina ay ang lalong ikabubuti ng mga taong inihabiling sa kanila. Sa halip ng sarili nilang kapakanan, manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, nawa maging kaisa tayo ng ating mga pinuno sa puso't diwa at sa gayoy maging pampalago sa ating lipunang pambayan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Panginoong Isus, na dakila naming pinuno, patnubayan at iligtas mo ang aming mga pinuno sa anumang anyo ng pagkamakasarili at pagmamalaki. Gabayan mo sila at kami sa ipagtatamo ng pangmatagalang gantimpala sa parian kung saan ka nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo mga kapatid, upang paghahari natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Naman naming lumikha ang paghahari namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayon, itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunan umako sa pananagutan dahil nawad mong magbago ang kinanihaslang pagkakanya-kanya ng sa katauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalubi. At siya aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya may isang mga anghel na nagsisiabit ng papuri sa iyo na walang hukay sa kalangitan. Kami nagpupuli sa iyong kadakilaan. Buhatin natin sa malilim. Ito, buhatin natin.
konting lang. Kamanaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob upang para sa amin at maging katawan at ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpilisang ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Yan. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ko sa ni Francisco na aming Papa, at ni Jesse na aming Obispo, at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlayang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan ng paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, na isa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, na kabiyak ng kanyang puso sa Diyos, na isa ng mga apostol, at lahat ng mga banal, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa nararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalugan ng kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan
Sa isa-isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you sa inyo lang. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ah. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaling ng mga kasalanan ng maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaling ng mga kasalanan ng ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bakit wala pang blessing? Bibless, bakit? Biblessing yung pa tayo. Parang yung tapos sa inyo misa. Nagmisa na ako sa... Sa TV, ganun din ako. Ganun din ako sa Lodge Mass. Pareho. Pareho. Para talaga, siyempre yun ang ebanghelyo eh. O yan talaga, kaso lang, iba siya tataguni, siyempre, nandito tayo. Kamusta na yung mga anak sa, sa senior? Walang babalita sa akin kung meron na ulo. Meron tayo sa 17. Ako December, akong birthday ko. Wala yun, pakalata. Pakalata nyo? Akala ko meron doon sa sabi nyo? Barangay. Doon sa 88. Alam ko, hindi ko rin alam. Nabanggit. Ano ba kayo nagbanggit sa akin? Hindi ko rin alam yun. Wala. Ay, bahala na. Wala yun, hindi natin alam kung ano yun. Umila ako kapon, wala nang pangalan. Oo nga, wala tayo. Kano dapat? Nanalo ba ka, Evelyn? Nanalo ba? Nanalo. Ayun. Andali po. Iinitan niya na. Tulog na. Aga nagising alas 3. Wow, lolo. Kagabi alas 9. Sa kabila para makunta lahat ng mga bata. Punta mo na ako sa Santo Niño ko. Santo Niño natin.
Santo Niño natin, beggar, oh. Santo Niño ng mga mahihirap natin, katulad natin. Ito, oh. Paano kaya layan na patubig ito. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon naman ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasama, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsipo mo na po ang lahat para sa mga paalala. Maaari pa rin pong makakuha ng sobre na kung saan ay may susulat ang mga pangalan ng inyong mga mahal sa buhay na pumanaw na. Ito po ay isasama sa mga misa sa buong buwan ng Nobyembre. Maaaring ihulog ang mga sobre sa mga nakalaang kahon sa loob ng ating simbahan. Makabibili pa rin po kayo ng memorial candles sa ating parish office o kaya naman sa labas ng ating katedral. Ito ay bilang pagpapakita natin ng pagmamahal at pagkalala sa ating mga minamahal na yumaon sa pamamagitan ng panalangin para sa kanilang kaluluwa at pagtutulos ng kandila bilang pag-alala sa buong buwan ng Nobyembre. Maaaring isulat ang pangalan ng mga mahal na yumao sa likod ng kandila at ito ay sisindihan at ititinig sa altar na nakalaan para sa mga mahal na yumao sa loob ng ating katedral. Ang memorial candles ay mabibili sa halagang 200 pesos. Sa darating na ika-11 ng Nobyembre, Sabado, ay muling isasagawa ang Pazumba sa parokya, isang fundraising project ng ating Parish Commission on Youth. Ito ay isasagawa sa patio ng ating katedral sa ganap na ikapito ng umaga. Ang gawain ito ay regular isasagawa tuwing ikalawang Sabado ng buwan hanggang Disyembre. Makakabili po kayo ng ticket na nagkakahalaga ng 50 pesos ang bawat isa sa labas ng simbahan. Ang coach fee ay magkakaroon ng walk for cause sa karangalan ng ating mahal na patrong San Andres Apostol sa darating na ika-30 ng Nobyembre, araw ng kapistahan. Ito ay magsisimula sa ganap na ika-5 at kalahati ng umaga sa patio ng ating katedral. Makakabili po kayo ng private t-shirt sa harap ng ating simbahan. Sa walang patititong pangako ng pangalagaan at ipagdiwang ang mayamang kapiserya ng pamanan ng bansa sa pamamagitan ng sining at kultura, ipinagmamalaki ng pambansang komisyon para sa kultura at mga sining, ang tatat ng tanghalang metropolitan, ang palabas at pamana, mga hiyas ng komedya at sarswela. Halina at ating samahan ang sarili natin, ang komedya ng Centuration, sa kanilang pagbibigay-bugay sa dalawa sa pinakamasiglang anyo ng teatro sa Pilipinas, palabas at pamana, mga higas ng komedya at sarswela, sa ika-9 ng Nobyembre, sa ikalap ay ika-7 ng gabi sa tanghalang metropolitan. Para sa iba pang mga detalye, mangyaring bisitahin ang official Facebook page ng The Manila Metropolitan Theatre. Ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan para ngayong buwan ng Nobyembre ay inaaniyang tumayo at lumapit sa unahan para sa tataming pananalangin at pagbabasbas. Marami ba? Muli po lahat po ng may birthday ng November, inaaniyaan po dito sa unahan para sa panalangin at pagbabasbas. Nga, bali linggo, Lunes, bawal din. Martes, totally, ano? Diyos ng sarili pa at ipurin at papasalamat kami sa iyo. Meron palang ano, metropolitan daw. Tingin mo po ang panalangin ng iyong mga lingkod, nagbubulitan ng kanilang karawan sa buwan ito, at nagagalak sa mga handog ng buhay, at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Napakatagal talaga. Pagpalaan mo sila sa pamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila, at kukupin mo sila sa iyong pagmamahal, upang matamasa nila ang darating ng masayang taon, at ito ay maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Babasbasan na. Babasbas ito muna ako. Yang hindi na bigla. Okay. Kada ko birthday mo. Hindi, obvious ako eh. Joke lang. Ikaw? Ano ba ikaw? December pa ako.
Sumayin ang Panginoon At sumayin rin. Yumuko kayo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Pagkaluban naman kayo ng biyayang maging laging tapat sa inyong mga tungkulin at ilapit ang iba sa Kanya. Amen. Bigyan nawa kayo ng pusong mahabagin, lalo na sa mga naghihirap at nangangailangan. At tulungan nawa ninyo sila sa inyong panalangin at mabuting gawa. Amen. Iligtas niya nawa kayo sa lahat ng panganib at akayin kayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating banal na misa. Pumayo kayo sa kapayapaan at maging kasangkapan nawa kayo ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning po. Good morning. Okay, pandesal. Pandesal, meron ka na? Oops! Pandesal, 40. Sabi ko na. Yan po, good morning. Ay, good morning. Kamusta na, nanay mo? Hello. Ano po sila, mga good morning po, gandang umaga po. Mga kabilan, tapos na po ang misa at pagpalain po sila. Ayan. Ingat, ingat dyan, dahan-dahan. Sabot! At Kani Perez, huwag mong kalilimutan si Ella. Senyor. Doraemon. Hey. Morning. Ito sila at pauwi na rin po. Sa mga katay. Hoy, kamusta na? God bless you, God bless you. May komedya kayo? Saan yun? Metropolitan. Para saan? Metropolitan Theater. Ano nga meron? Maglalabas kami. Imbitahan daw po. Mamaya may practice kami 4 p.m. Oo nga, di ba nandiyan ako kagabi dyan? Hindi ko lang ayaw paano eh. Walang go signal. Hindi ko kayo makunan. Pasensya na. Ayan po si Jasmine. Ayan po si... Amoyet! Uwihan na po. Ayan na, at uwihan na ang mga nagpagsimba. Andali.